Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong ubang lingkod. Pag-usapan naman natin muna ngayon, ito pong si Bato de la Rosa na nag-congratulate na po kay Leila de Lima. At umamin pa ha, human right violations na naganap o nangyari noong panahon ng war on drugs. Anong gustong palitawin ito ni Bato de la Rosa? Diba? Eto, sabi rito, inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagkaroon ng paglabag sa karapatang pantao sa kampanya kontra illegal na droga sa nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Totoo naman, di ba? Totoo naman talaga na nagkaroon. Ngayon, dito po, ngayon, ang tanong, ano ba magiging epekto nitong ginawa niyang pag-amin? Well, mapapadali ang buhay nila rito. Di ba? Hindi nila pwedeng i-recant ito kasi it was done publicly. Oh, pero yun naman po yung dapat, di ba? Aminin kaysa naman sa todong tanggi ng tanggi pa and then later on, matutuklasan din naman. Yan. De La Rosa congratulates De Lima on acquittal. Yan, sabi niya, masaya nga akong makaharap ko siya. I would like to congratulate her for her freedom. Wala akong bad blood against Senator De Lima. ikaw pa talaga yung magsasabi ng ganyan, di ba? Ito pa, De Lima has repeatedly said the drug cases against her were fabricated and politically motivated by former President Rodrigo Duterte after she criticized his brutal drug war. De La Rosa, however, was mum when asked if it means he believes that there was no case against De Lima to begin with. Diba? Hindi siya umimik. I cannot say, sabi niya, kung kumbinsido man ako o hindi kumbinsido. Yan. Ay nako, Bato de la Rosa. Diba? So anong ibig sabihin ng pagko-congratulate? Ano bang ibig sabihin ng mga ganitong klaseng actuations ngayon ni Bato de la Rosa, 'di ba? Plastic si Bato. Plastic na bato ba? 'Di ba? Grabe. Isa pa, napansin ko rito, parang parang ang bait parang nagpapakabait na rin sa mga dating nakalaban nila. Kapag nakita pa niya si Leila de Lima, yakapin pa niya, maybe hoping na magkakatagpo sila sa Senado next year kung mananalo pa siya. Kung mananalo pa siya, si Bato de la Rosa. Kasi isa rin si Bato sa mga basura diyan sa Senado Diba? Isa rin si Bato de la Rosa. Kahit na dating general, hindi talaga niya na-improve yung sarili niya na umakma sa trabaho bilang isang senador. Natatakot na ba yan? Malamang, di ba? Ay nako, sabi, parang narinig ko na yan kay Kibuloy. Sa korte lang magpapaliwanag pero ngayon nagtatago na. Diba? Lahat naman sila ganun Hindi, ano ba ibig sabihin? Bakit ganito? Gusto ni Bato de la Rosa na dito na lamang sila kasuhan, sila nila Digong et al. Simple lang po yun. Kasi gusto po nilang ma-apply yung complementarity. Yung principle of complementarity. Kasi dyan po sa ICC, sa yung Rome Statute, meron po doong nakasulat, meron stipulation doon regarding dyan sa regarding sa bagay na to. Na sinasabi, kapag yung mga kaso na hawak ng ICC at tong mga tao na to na kanilang dinidinig o mga akusado sa kanila ay dinidinig na rin doon sa kanyang sariling bansa para sa mga kaparehong kaso. So kumbaga po, kapag mayroong duplication, ginagawa na pala ron, nililitis na. Ito pong si ICC ay bibitaw na, ipapaubaya na sa kanyang bansa. Yan po yung complementarity. At yun ang hinahabol nila Bato de la Rosa. Kahit na yan po ay maging non-bailable yan, sa kanila, importante, baka umiral pa yung impluensya. Baka pagka sila ay nakulong dito, umamin, then magkaroon ng isang Duterteng presidente. For example, tingnan niyo kung magtagumpay etong mga destabilization kay PBBM, let's analyze this way. Destabilization, ang uupo na si VP Sara, tama? Ang gagawin po ng mga to at ni Digong ay habang nililitis dito sa Pilipinas, aamin po agad-agad ang mga yan. Sabihin agad ng mga yan, oo, ginawa ko talaga yun. Ako, maamin ako, ginawa ko yun. O ngayon, ano ang gagawin ng presidente ng Pilipinas? Bibigyan po ngayon niya ng parol.
with matching Christmas tree. Ipapardon yan, absolute. Putek na yan. Di makakatakbo pa rin si Bato de la Rosa, si Digong, at lahat ng mga sangkot sa EGK noong panahon ng war on drugs. Di ba? So parang ano lang, parang napaglaruan lang po talaga ang prerogative, yung executive prerogative, yung extent ng executive clemency. Di ba? Aamin sila. Okay, magkakaroon ng final verdict. Itong mga hampas lupang ito ay kailangan makulong ng habang buhay ng paulit-ulit. Ganon, sabi ng korte. Hindi nila iaapila yun. Kahit sabihin pa natin na automatic review ng Supreme Court. Hahabulin nila yun, babawiin nila. Hey, Supreme Court, do not review. Tinatanggap namin na wala na makukulong kami for life. Life sentence. Ngayon, ang bagong presidente, kapag ka nakasulot ng pwesto kay PBBM, siya ang magbibigay ng kalayaan through executive clemency. Absolute pardon yan. Di wala. Parang walang nangyari. Diba? Hindi nasira ang kanilang NBI. Kundi malalagay lang sa his. Parang nangyari kay Robin Padilla. Di ba? He was convicted. Tapos, na makonvict siya, si Robin Padilla, ang mangyayari, pagkatapos na convict si Robin Padilla, di ba? Gumawa sila ng batas para, mapalaya siya. So nagkaroon siya ng, napalaya siya kasi umikli kalahati ng term ng pagkakakulong ng parusa na serve niya ni Robin. Parang 6 years yata yung kulong, pero naka 3 years na siya habang nililitis ang kaso. So nakalaya. Pero limited na lamang po yung kanyang, yung kanyang civil liberty. Now, pagdating po ngayon rito sa pagdating naman dito sa presidente na si Duterte, eto na ngayon ginawa ni Duterte, binigyan ng absolute pardon si Robin Padilla. Kaya nakapagkandidato si Robin at naging senador pa po natin, di ba? Same with Padilla. Kita nyo kung anong discarding gusto nilang mangyari. Kung nag-ICC yan, nakakulong silang dalawa ni Digong at saka mga kampo nila. Diba? And Sara to follow daw. Ang mangyayari dito, hindi po uubra na mabigyan ng bagong presidente kung si Sara makasilat. Diba? Hindi niya mahahabol ang tatay niya. Useless lang din ang mga destabilization. Diba? Plus, hindi na rin siya magiging qualified na tumakbo pampanguluhan sa 2028. Diba? Kaya ang gusto nilang mangyari dito ay makasuhan muna rito sila Duterte, sila Bato de la Rosa at lahat sila. Kapag nangyari yan na nasampahan ang kaso dito, dyan na po nila ngayon yan talagang todo to the max ang destabilization. Para pag oras na nakasiguro, tanggal na ang Pangulo natin ngayon, si Sara na ang nakaupo. Diba? O kung hindi man si Sara, for example, tumanggi si Sara na, oops, ayoko, resign na lang ako. Total, babalik din naman ako ng Davao, sabi ng nanay ko. Ang mangyayari rito, si Chis Escudero magiging presidente. Diba? Ang tanong, hindi kaya posible na pagbigyan sila ni Chis ng absolute pardon? Diba? We can say, we can tell. Pero that is possible. Diba? Kita yung mga kalokohan nito mga to? Dati, tinutulig sa nila, wala namang ganong klaseng nilalabanan nila, wala namang ganong klaseng mga paglabag, walang ganitong klaseng mga patayan na deliberate, yan ang mga yan inanlaban. Hindi inutos ng presidente kahit dating inutos. Pero ngayon, kulang na lang, sila na makusang magsabing, madami kaming pinapatay, inaamin ko, mga dami kong pinapatay. Kulong nyo na ako. So good thing, walang mga naghahabol sa kanila rito at dito sila kasuhan. Lahat gusto silang kasuhan, lahat gusto silang managot sa ICC. Hindi ho si PBBM ang tinutukoy ko na magbibigay ng parol. Kaya sabi ko, kung nagtagumpay sila sa destabilization, ang bagong Pangulo ang magbibigay ng parol. Ang gagawin lang nila, Digong, pag may kaso na sila rito, aaminin na nila yung kaso nila. Diba? Lilitisin hanggang sa makumbinsi ang ICC na i-apply na yung complementarity principle. They give up na si ICC. Hindi naman nila pwedeng sabihin na, oy, niloko nyo lang kami, nabudol kami. Di ba? Mag-aama pala kayo. Balik sa amin uli ang jurisdiction, di na po pwede yun. That's double jeopardy. Hawak na nila, binitawan nila. Di ba? Okay? So, ganun po. Loko tong mga, itong alagad ni Tatay Diggs ipag-usapan